Niligaw kami sa Tagaytay ng isang di namin inakalang aswang. Ako si Miguel at ito ang kwento ko. Noong 2012, niyaya ko ang mga pinsan ko at ang ex ko na mag-road trip. Madalas kaming nasa Tagaytay noon, nagfo-food trip, nagpapalamig, o simpleng tambay lang. Sanay na kaming bumiyahe ng madaling araw gamit ang kotse ng mami ko. Akala namin, isa na naman itong simpleng road trip. Pero hindi namin inasahan ang mangyayari ng gabing iyon. 2:00 ng madaling araw, natapos na kaming magtambay sa viewsite. Pagkatapos kumain, nagkayayaan kaming pumunta sa People's Park. Hindi ito ang unang beses naming pumunta doon, pero ngayon lang namin naisipang pumunta ng madaling araw. Alam kong sarado pa ang park, pero itinuloy ko pa rin ang pagmamaneho. Ako ang nagdadrive, katabi ko ang ex ko sa harap at nasa likod ang 3 pinsan ko. Sa daan papunta ng People's Park, yung daan patungong Tagaytay Highlands. Malakas ang music namin habang nakababa ang mga bintana ng sasakyan. Kumakanta kami ng sabay, pati ang 2 pinsan ko, pero may isang natulog na sa likod. Nang bigla na lang may nakita kong malaking itim na aso sa gitna ng daan. Nakaupo ito na parang tao. Kasing laki ng tao ang aso, pero malinaw na aso ito. Tinuro ko ito sa mga kasama ko at lahat kami napatingin. Kita ng lahat, pero binilisan ko ang takbo ng sasakyan para lampasan ito. Natahimik kaming lahat, pero maya-maya, nagsalita ang isa kong pinsan. Isara niyo na ang bintana, iba na ang nararamdaman ko. Sinunod ko agad. Biglang lumamig ang paligid at parang may mabigat na aura. Sanay ang pinsan kong ito sa mga kababalaghan, kaya walang nagduda sa sinabi niya. Yung isa naming pinsan, nagbibiro pa, pero napansin kong unti-unti siyang natahimik. Ang kapansin-pansin, kahit nagpatuloy kami, biglang nagmoist ang windshield at mga bintana. Hirap akong makita ang daan, pero tuloy pa rin ako sa pagmamaneho. "Huwag kang titigil," bulong ng pinsan ko. Habang umaandar, narinig ko ang pinsan ko ulit. "Inaaswang tayo, maglagay kayo ng 1 piso sa bulsa para di kayo madala. Lakasan nyo ang loob nyo." Hindi ko maiwasang kabahan. Maya-maya, may lumabas na hugis kamay sa bintana, unti-unting dumidiin at kumakalat. Parang kinalmot mula sa labas. Bigla na lang, yung pinsan kong hindi naniniwala kanina, nagsabing, "Iba na talaga to." Naniniwala na ako. Paglampas namin sa isang kurbada, napansin namin ang poste ng ilaw na parang nadaanan na namin. Nang madaanan namin ito, biglang pumutok ang ilaw. Ngunit sa rear view mirror, kita kong parang hindi ito nasira. Sa puntong iyon, alam namin, hindi kami nag-iisa. Nararamdaman ko na nililigaw kami. Biglang sumulpot ang isang motor sa likuran. Hindi ko makita ang mukha ng nagmomotor dahil naka-helmet ito at itim ang visor niya. Hindi siya nag-overtake, sumusunod lang. Mag-subscribe kay Kanto Kwento para sa higit pang kakatakutan. Nakakatakot ang presensya niya sa likod namin. Sinubukan kong bilisan ang takbo pero nanatili siyang sumusunod. Sa isang iglap, nawala na siya sa likod. Pagdating namin sa People's Park, sarado ang daan papasok. Kailangan naming bumalik. Pero habang nag-U-turn ako, parang napakabigat ng manibela. Hirap akong magmaniobra. Pakiramdam ko, may pumipigil. Nanginginig ako, pero nilakasan ko ang loob ko. Kailangan kong mag-focus sa pagmamaneho para makauwi kaming ligtas. Habang pabalik, nakita ko ulit yung motor sa likod. At muli siyang nawala na parang usok. Dumaan ulit kami sa mga kurbada, pero puro kaliwa na lang ang daan. Nililigaw pa rin kami ng aswang.
Kahit ilang punas ko na sa windshield, nagmo-moist pa rin. Wala akong makita ng maayos. Nang makarating kami sa rotonda sa may Tagaytay, bandang 4:00 ng madaling araw, tumigil kami sa 7-Eleven. Napakahaba ng gabi, pero sa wakas, ligtas kami. Isa sa mga pinsan ko, tulog na tulog pa rin, pero pawis na pawis siya. Kahit malamig naman sa loob ng sasakyan. Balikan natin yung nakita nating aso, sabi ng isa kong pinsan. Humingi tayo ng pasensya at magdasal. 6:00 ng umaga, bumalik kami sa lugar. Doon namin nakita ang 2 aso, isang itim at isang puti, nagmamasid mula sa isang maliit na lumang bahay. Nagdasal kami at humingi ng paumanhin. After 3 or 4 years, may narinig kaming balita tungkol sa mga kabataang lumabas ng madaling araw. Tinakas nila yung kotse at nag-road trip, pero lahat sila ay namatay dahil nabangga at nasunog ang sasakyan. Hindi na rin kami nagulat kung saan ito nangyari. Ito ay mismo sa parehong daan na kung saan kami naaswang. Marami din daw nakakakita ng malaking aso doon. At isa na ako sa mga naniniwala na totoo nga yun. Malungkot lang na hindi sila nakaligtas. Kung alam lang siguro nila ang dapat gawin, baka naiwasan nila ang aksidente. Swerte kami dahil kasama namin yung pinsan ko na alam ang mga dapat gawin kapag may aswang. Simula nang nangyari sa amin yon, naging mas maingat kami sa daan. Pero kahit anong gawin namin, patuloy pa rin ang mga kababalaghan sa tuwing bumabalik kami sa Tagaytay.